Halushin, breakfast time! Sobrang saya pala ng party dun sa kasal kahapon at 3:00 na nga ng madaling araw nung makauwi kami. So bago kami babiyahe ngayon ay kakain muna kami dito sa hotel. So ito nga pala yung mga sinerve nilang breakfast at 10 euros per head pa din ang bayad. So parang wala namang pinagkaiba sa sinerve nila kahapon, parang yung mga tinapay lang. Pero gayon pa man, kakain tayo para meron tayong lakas bumiyahe. After breakfast, binabaw na rin namin yung mga gamit namin kasi ang checkout time ay 11 AM at mahaba-haba pa yung bahay namin papunta sa Switzerland. So from Tudmus to Switzerland, 4-hour drive pa siya. So along the way, bago pa man kami maka-exit sa Germany, ay meron kaming nahanap na grocery store which is Aldi. So bumili na kami ng mga natitira pa namin kailangan, lalong-lalo na yung mga food. Dahil mahal talaga ang bilihin sa Switzerland at yung pera nila, yung Swiss franc, ay mas mataas siya kaysa sa euro. So habang wina-voice over ko ito yung sabi ni Google. At ito na nga, papunta na tayo sa exciting part. Ito na nga pala yung border nila. Ito na yung papasok sa Switzerland. So far, wala namang immigration dito. Wala din mga pulis na nag-check ng mga visa. Pero sabi nila, randomly, may mga nag-check din. Pero wala namang kaming naabutan. At ito na rin yung second time na makapunta ako sa Switzerland. Ganun din last year, wala rin namang nag-check. Pero gayon pa man, ready naman ako sa mga documents ko. Bali, dala ko yung passport at saka yung residence permit ko. Yung driver, dapat may driver's license. Tapos yung sasakyan, kailangang i-register sa Autobahn Figneta. Bali, 40 Swiss francs ang bayad. So tumigil nga muna kami ng bahagya dito para makita yung view. Actually, marami na rin kami nidaanan na mas maganda pa dito. Kaso lang, hindi ka naman pwedeng basta-basta lang titigil sa mga kalsada, kundi mahuhuli ka ng mga pulis. 4 languages pala ang official na ginagamit dito sa Switzerland. So, nandiyan yung German, French, Italian, at Romansh. Pero most likely, nung nandoon kami, ay yung mga nakikita kong signages at mga instructions ay naka-Deutsch. Sa transportation naman, very accessible ang trains, buses, taxis, at kung gusto mo ring mag-tour sa mga lakes, ay may mga boats din. So after ng stop namin dito ay nagpatuloy na nga kaming bumiyahe. Maulan at malamig ang panahon. So pagkakit mo sa bundok, mas lalo pa siyang lumalamig. Ito palang first stop namin, hindi man inaasa at hindi man planado, pero tourist spot pala itong nadaanan namin. Sa gitna ng kawalan, sa taas ng bundok, may hotel, restaurant at souvenir shop. Yung nakikita dyan sa pabayan pala yung kalsada na dinaanan namin. Tapos dito na kami ngayon sa taas. Yung mga bundok, as in malalaking bato talaga siya, hindi pwedeng tumubo yung mga puno kasi sobrang taas na din at sobrang lamig. Bali nasa 5 degrees Celsius pala yung lamig dito sa taas. Nakakapanibago kasi umalis kami sa Germany, summer pa at umaaraw. Tapos biglang winter kaagad. Chinek ko yung weather dito sa Switzerland bago kami umalis ng Germany. May mga araw na malamig pero hindi ko naman inaasahan na ganito kalamig. Ang daming falls sa paligid. Bala, nandito pala kami sa Ice Grotte, Rhone Gletscher. Itong falls pala sa gilid, sobrang clear ng water. Pero super lamig din. Nakakatemp inumin. Siguro napaka-refreshing ng lasa nito. Kaso lang baka magkasakit tayo. Sa sobrang ganda ng lugar, parang paulit-ulit ko pala siyang binidyo. Pero i-share ko pa din. So sa labas pa lang, matataw na muna yung lake. Pero hindi ako sure kung lake nga ba yan. So pumasok na nga kami sa souvenir shop kasi dito rin yung entrance papunta dun sa Ice Gletscher. So marami silang paninda ng mga souvenirs dito at may mga damit din, pagkain at nandito rin yung CR. 5:00 na rin pala ito ng hapon at malapit na rin sila magsara. Most likely mga 7 PM sarado na sila. Gayun pa man, nagtuloy-tuloy pa rin kami para pumunta doon sa kabila. So ganito nga ang eksena sa labas. Merong parang volcanic crater dyan na may mga iceberg tapos yung tubig bumabagsak lang siya pababa ng bundok. Dahil hindi masyadong maganda ang panahon, konti lang din ang tao. So nang dumating kami, halos yung iba pauwi na din. Kasi nagsisimula na naman yung pagbagsak ng ulan. Nagpatuloy pa nga kami sa paglalakad nito at ganito pala yung eksena habang naglalakad ka sa kaliwa mo ay nakakalula talaga kasi ang taas. Hindi man masyadong halata sa video pero sobrang taas talaga. 2,300 meters above sea level. So kapag pupunta dito, napaka-importante na magsuot ng tamang sapatos, lalong-lalo na yung mga hiking shoes. Tapos sa jacket naman, dapat pang winter din talaga. Hindi kami nakapag-research bago kami pumunta dito, pero ganito palang eksena kapag bumaba ka pa. Somewhere dito sa baba, may kuweba ng yelo na pwedeng pumasok yung mga tourists. Hindi na kami nag-attempt na bumaba at explore pa yung lugar kasi magsasara na sila ng 6 PM. At yung mga tao sa baba, pabalik na nga rin sila. So noon ng panahon, mas malalaki pa yung mga tipak ng iceberg dito. Pero dahil sa global warming, madali na silang natutunaw at hindi na rin sila ganun nagtatagal.
So kapag winter siguro mga doble or triple ang lamig dito kasi ngayon summer pa lang naman. Ang entrance fee pala dito ay 10 Swiss francs. At bukas sila Monday to Sunday. Pag Monday to Friday hanggang 5 PM lang, tapos kapag weekends naman hanggang 6 PM. May tuloy-tuloy na dumadaloy na tubig dito. Hindi naman siya pwedeng inuwin pero siguro panghugas ng kamay, hindi ko sure. Sa labas ng souvenir shop, may mga telescope na libreng gamitin. At nagpatuloy na nga kaming bumiyahe, so ganito ang eksena sa kalsada. Parang feeling ko nga papunta lang kami ng Baguio, parang nasa Marcos Highway kasi parang ganito yung kalsada dun, di ba? Mabuti na lang kahit na umuulan hindi naman nag-snow. Kasi kung nag-snow, sinasara nila tong kalsada na to at hindi pwedeng dumaan yung mga bumabiyahe. So from time to time may mga hotel at mga malilit na restaurant na nadadaanan pero bilang na bilang lang talaga. So yung mga tao hindi talaga sila naninirahan dito. Makikita din sa paligid hindi magiging madali kung may maninirahan dito. So pagdating sa baba ng bundok, makikita mo pa rin yung ice glacier at saka yung hotel doon. Sobrang liit na pero sa totoo lang malaki din naman siya sa personal. Ito nga sa baba may maliit na community dito at kahit papaano nakakaramdam na ako na may pag-asa rin pala kasi parang nasa kawalan kami nung nasa taas kami ng bundok. At meron ding train station, hindi ko lang sure kung for public transportation to. Patungo pala kami sa Belval, isang maliit na town at malayong malayo sa mga big cities ng Switzerland. Kung baga, probinsya. Wala naming mag-hiking dito tapos kapag may pagkakataon ay pupunta rin kami sa mga big cities. Parang nakaka-excite din makita pa yung other side ng Switzerland lalo na yung mga probinsya na hindi naman masyadong matao at hindi masyadong maturista. Hindi nga lang kami masyadong swerte sa weather pero hindi na rin kasi namin ito mababago kasi ang mga bakasyon dito sa Germany ay pinaplano 1 year ahead. So nagpatuloy pa nga kami sa biyahe at dito sa kalsada ng mga ito makikita nyo sobrang dami ng puno kasi hindi na siya ganun kataas at nabubuhay na din yung mga puno. At from time to time may mga nadadaanan kami mga dwarf or kumbaga sa atin mga barangay or mga baryo. Marami din kaming nadaanan ng mga lumang bahay. So hindi lahat ng mga bahay na ito ay tinitirahan ng mga tao. Minsan pinipreserve lang nila para sa mga turista o kaya naman ginagamit nilang imbakan ng pagkain ng mga hayop o kaya naman pagawaan ng mga cheese. Agaw pansin din tong simbahan sa ibabaw ng burol. Naka-isolate siya pero sobrang peaceful talaga ng location niya kahit malayo na sa mga kabahayan. At finally, nandito na nga kami sa Belval. Dito nga pala kami nagstay. So paakit na naman ulit kami sa bundok. So mula doon sa lugar na pinanggalingan namin sa kasal sa Germany, nagbiyahe pa kami ulit ng 6 to 7 hours para makarating dito. Hindi naman sana ganun kalayo yung biyahe kaso lang dahil sa masungit ang panahon at sa bundok kami dumaan, hindi ka pwedeng bumiyahe ng mabilis. Hindi pa man kami nakakarating sa taas pero makikita mo na naman yung view and landscape. Ang ganda talaga. At finally, nakarating na nga kami dito sa Lerchenwald Lodge. Dito pala kami magstay ng 9 na araw. At ganito nga pala ang tanawin sa labas. Napaka-peaceful. 7 PM na pala ito ng gabi pero maliwanag pa rin sa labas. So pagdating namin, walang receptionist na sasalubong sa'yo. Self-check-in lang dito. Bali dito pala kami sa second floor at ang lodge na ito ay para ding transient house sa Pilipinas. Parang yung mga pinaparenta nila sa Baguio. Pwede kang magluto at provided na rin nila lahat ng gamit sa kusina. So pagpasok mo may mga kwarto sa kaliwat kanan at ito nga pala yung kusina. Bali shared kitchen siya. At syempre dapat laging Claygo. Grabe ang ganda ng view kapag kumakain ka, ito yung makikita mo. Ito nga yung favorite place ko dito sa bahay. Sobrang chill lang, parang feeling ko nga nasa Baguio or nasa Tagaytay lang ako. Simple lang yung mga rooms at malinis siya. Kahit ang mga beddings ay provided na din nila. Napakatahimik nga nitong bahay at saka yung mismong lugar, halos wala kang marinig na ingay. Itong kapitbahay na building dito ay paupahan din. Ito naman pala yung bathroom, simple lang pero malinis din. After makapag-ayos ng gamit ay nagluto na din kami at ang niluto pala namin ay sopas. Ang bayad pala dito ay 85 euros per day pero depende kung anong kukunin mong room. Kapag ang room na kukunin mo ay may CR sa loob, mas mahal siya. So ayun lang, ang haba na pala nito. Thank you for watching!